my beloved Boss Mike Cervera. Kurakot. Paano naman mamahalin ng mga negosyante si Digong? To, pakinggan ninyo. Hindi mamahalin ng mga negosyante. Bakit? Naman tong pinagsasasabi nyo na bumabaon na wala ang korupsyon ng panahon ni makinig mga bobong DDS! Lalo yung mga vlogger na mga amuyong! Makinig kayo, ha? Makinig kayo kay Madam. Pasok! Ano na naman tong pinagsasasabi nyo na bumabaon na wala ang korupsyon ng panahon ni Duterte? Okay, evidence-based po tayo. Tingnan natin tong Worldwide Governance Indicator ng World Bank. At ikumpara natin ang Pilipinas dito sa ASEAN 5, Indonesia, Malaysia, Singapore, at Thailand. Lagi naman nating sinasabi na mala Singapore na ang Pilipinas noong panahon ni Duterte. Singapore po yung green na linya dito sa graph at pinapakita na mataas ang score niya. Ibig sabihin, epektibo ang kanyang government sa pagkontrol ng korupsyon sa kanilang bansa. Nasaan po yung Pilipinas? Pakihanap. Ito yung pulang linya. Tayo po yung kolela. Tayo yung perceived as the most corrupt nation among the ASEAN 5. Nag-i-improve na sana mula 2010 to 2014. Pero nangyari ang 2016 So anong nangyayari? Anong nakikita nyo dun sa graph? Tayo pa rin yung pinakabababa ang score tungkol sa control of corruption. Anong ibig sabihin yan? Hindi tayo epektibo sa pagkontrol ng korupsyon. So yung nagsasabi na bumaba o nawala ang korupsyon ng panahon ni Duterte, fake news po yan. Disinformation. Fake news! This is information! Fake news! Kaya yung mga nagsasabi na mala Singapore na daw tayo, fake news! Diba? Paano mamahalin ng mga negosyante yan? Alam namin yan. Siyempre, yung mga bobo, tanga at may bonus pang luklukan ng kamangmangan. Naniniwala kay Digong nila. Na kahit na sad-sad na talagang panahon ni Digong, ang korupsyon. Paano sila nangunguna? Nangunguna yung taas mangurakot. Hanggang baba yun. Diba? Most corrupt President Duterte, sabi ni Victor Manuel. Ayan na nga. May data. Ayan yung data. Sabihin nila, gawa-gawa nyo lang yan. Hindi sa akin galing yan. Diba? Hindi sa akin galing. Pero yung mga vlogger nila, pinagkakalat na wala daw corrupt nung panahon ni Digong. Walang corrupt? Sila nga yung nangungunang mangurap. Ano na naman tong pinagsasasabi nyo na bumabaon na wala ang korupsyon ng panahon ni Duterte? Oo nga, attorney. Diba? Pinagsasabi ng mga bobo, tanga yan. Nililito nila ang sambayan ng Pilipino. Diba? Tuloy. Okay, evidence-based po tayo. Tingnan natin tong world. Evidence-based. May ebidensya. May basihan. Yung video nyo, walang basihan. Okay, evidence-based po tayo. Tingnan. Makinig kayo, evidence-based daw. Yung mga basher. Sumusugod na yung mga alagad ni Mahaglik ang kaibigan ko, Diba? Mabil Rakim. Diba? Huwag kang ganyan. Magagalit sila sa iyo, yung mga basher natin dyan. Pagmamura lang magaling. Ayan nga, tignan yung mga banat, diba? Mga walang tira. Pangbobo Pangbobo yung mga banat, Halatang-halata mong mga DDS, yung mga banat. Pangtanga. Diba? Pangtanga sige, tira. Ano yun? Ano yung evidence-based tayo? Ito. Natin tong Worldwide Governance Indicator ng World Bank. At ikumpara natin ang Pilipinas dito sa ASEAN 5, Indonesia, Malaysia, Singapore, at Thailand. Lagi naman nating sinasabi na mala Singapore na ang Pilipinas noong panahon ni Duterte. Singapore po yung green na linya dito. Yung mala Singapore na sinasabi nyo, fake news. Ramil Cruz. Yung Singapore nando doon sa taas. Gaano man lang sana itong kulay pula, nando sa ibaba. Kaso nando kulelat. Anak ng pating na yan. Nakakahiya.
Oo, Kino Garcia. Oo. Pasok. Makinig. Sa graph at pinapakita na mataas ang score niya. Ibig sabihin, epektibo ang kanyang government sa pagkontrol ng korupsyon sa kanilang bansa. Nasaan po yung Pilipinas? Pakihanap. Ito yung pulang linya. Tayo po yung kolela. Tayo yung kulelat nung panahon ng Digong Ninyo. Digong Ninyo kulelat. Oo, kasama tayo sa sobrang mga kurakot na bansa. Paano? Kailangan pa bang isa-isahin? Parmali, Pilhed, ano pa? Si Pulong, si Sara. Nako! Kasumpa-sumpa. Pasok. Huwag kayong mag-iyakan. Hayaan nyo na. Oo. Mag-move on na kayo sa Digong Ninyo. Talagang naisahan kayo eh. Diba? Wala kami magagawa kung mahihina ulo nyo. Kung mahihina ulo nyo, abay kailangan kumain kayo ng masustansyang pagkain. Oo, baka sakaling maintindihan ninyo na inisahan kayo, nabudol kayo ni Digong Ninyo. Oo, ha? Sige, tuloy. perceived as the most corrupt nation among the ASEAN 5. Grabe, sakit nun. Most corrupt. Grabe no, Berto, ano pare? Diyos ko po. Ay, nako, reclamation site, ayan! Yung bang ano yan, yung ba sa Tacloban? Ano? Nako, hayaan nyo na. Sabi ko nga sa inyo, kumain kayo ng bulang lang. Oo, huwag kayo umiyak. Oo, ang pinakamaigi kaysa umiyak-iyak kayo dito sa comment section. Dito sa channel na to, ay may papayo ko sa inyo. Magpaluto kayo. Okay, kayo na magluto. Bulang lang kainin ninyo. Gulay, ganon. Saluyot, talbos ng ano ba masarap? Talbos ng kamote, masarap 'yon. Talbos ng ampalaya. Pagsama-samahin nyo. Tingnan ninyo, mga ilang araw lang, mahihimas-masan na. Madadagdagan na yung kakarampot nyong utak. Diba? Nag-iiyakan na sila. Hayaan mo, umiyak. Ang intindihin nyo si Maharlika. Lalo kayong iiyak pagka yan nagtapat na. Ayun, talbos na sitaw. Diba? Yan na nga, promise, atakin na sila. Ano pa? Nag-i-improve na sana mula 2010 to 2014 pero nangyari ang 2016 So anong nangyayari? Anong nakikita? Ang sakit nun! Nag-i-improve na sana ng 2010! Panahon ni Pinoy! Nangyari, pumalit yung Berdugo! Kita nyo mga kababayan, nag-i-improve na. Ang kaso, nagkaroon tayo ng Berdugo ano mangyayari sa Pilipinas? Tapos gusto nila kunin pa rin yung pamumuno. Alam nyo, kaya nang gugulo yung mga hinayupak na yan, ayaw nila na magtagumpay si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Pag nagtagumpay si Pangulong Bongbong Marcos sa pangarap niyang mangyari, kahiya-hiya at wala na ni isa na mga kampon ni Duterte ang mananalo at makakaupo. Gets nyo? Yun dun sa graph. Tayo pa rin yung pinakabababa ang score tungkol sa control of corruption. Anong ibig sabihin yan? Hindi tayo epektibo sa pagkontrol ng corruption. So, ano ibig sabihin yan? Hindi naging epektibo yung idol ninyo sa pagkontrol ng corruption. Bakit? Kasi nga, sila mismo ang pasimuno ng korupsyon sa Pilipinas. Hindi nyo magets. Hindi nyo magets. Hindi nyo magets. Hindi nyo magigets. Kasi kayo, mga mahihina ulo nyo tingnan mo, isa pa to kung gaano kahina ulo nito. Kawawa ka daw naman ako. Inggit lang. Bakit ako maiinggit? Tanong mo nga kay Maharlika.
Oh, tanong mo, bakit hindi mo nababanatan si Mike Cervera? Tanong mo, sasabihin nun, mabuting tao yun eh. Matino yun, matino. Oh, tanong mo sa idol mo, kay Maharlika. Oh, kailangan ko pa ba ipalabas dito? I have already revealed yung 200K ay nakuha ko sa ibang tao kay Mike Cervera. Kaibigan ko rin to si Mike. Eto, matino to, nag-negosyo. Narinig mo yung sabi ng idol mo? Yung idol mo, ako idol. Iniidolo mo? Ako idol? Ano na? Sabi ko sa inyo eh. Wag dito. Oo. Maaaring hindi nyo ko kilala. Pero, yung mga iniidolo nyo, baka ako idol. Diba? Nawala na. Nasaan na? Alan! Nasaan pa yung iba? Nasaan? Oy! Nakikita nyo ba yan? Yan yung abogadong, makakabangga ni Maharlika na kaibigan ko. Anak na pating. Asa pa? Nakahawak ako sa balakang niya. Di naman silosa si Jan Angeles eh. Nakahawak ako sa balakang, Diyos ko! Diba? Alam nyo ba yung mga kaibigan ko? Sabi, walang yaka? Naunahan mo kami. Inawood? Ang ganda ng lawyer, boss. Syempre! Ngayon, mga kababayan, sino mahina ulo? Tsaka nyo na ipambas yan kapag nagawa nyo na yung mga nagawa ko. Di ba, no? Dito na. Hayaan mo na sila. Our beloved Boss Mike Cervera.